Matatagpuan sa Barangay San Vicente ang isang eatery na kilala sa pagluluto ng isang kakanin na kung tawagin ay kumanoy. Mahigit na 4 na dekada na nakatayo ang kainan na ito dito sa probinsya ng Angono, Rizal. Kaya naman dinarayo ng mga tao sa karating bayan nito upang matikman ang kanilang sikat na kakanin na kumanoy. Afternoon po. Ano po ang pangalan niyo po, Ate Dad? Joy. So, Ilan taon? ilan taon na po? 35. 35. Mga ilan taon na rin po ba kayo nagtatrabaho dito? Ay, 5 years, si mga 6 years. Dito po sa Shaky, ano po ang pinaka-dinadayo pong putahin niyo po dito? Yung kumanoy. Bakit? Sabi nila, ano daw, iba yung... Kakaiba daw kasi yung lasa ng kumanoy na bukod dun sa, sabi nyo ba naman, nasa doon na, baka. Ano ang lasa, pero yung iba naman, galapong. Ano, may rason po ba bakit Shaky ang pangalan po? Ay, pinangalan yan sa Shakey's talaga. Kasi noon, yung mga tita ko daw, malayo daw kasi yung Shakey's. So, imbis na dumayo pa sila dito, yung tindahan na lang ginawa namin yung Shakey's. Para mas catchy daw sa mga tao. So, ito pong business niyo po, mostly, ano po ba to? Like, family business po ba to o nag-hire din po ba kayo ng ibang tao? Family business. Family. So, Pero yung nag-stop kasi yung mga mas sa side ng daddy ko kasi talaga to. Yung nag-stop sila, pinaupahan namin, pero yung kumanoy nandun pa din, hindi siya nawawala. So, meron po din ibang naghahanap na Handle, oo. Tapos sumunod, nagtita ko na. Tinuloy na nila. Tapos hanggang sa amin, kami na yung mismong yung huling pasa na nakasalukuyan. tingin niyo po, ano po ang pinaka-rason bakit naging success? Hinahanap-hanap kasi yung mga tao yun eh. Yun na yung mga matatanda ng mga nakapag-abroad na. Bukod dun sa sabi nila, dito daw sila nagkakilala, dito na rin sila nagkaroon ng mga anak. Alas lahat ng eskwelahan. Kada uwian nila dito na diretso ng mga bata. So, parang meriendahan? Oo, talagang panglahatan. Bukod sa yan, pangmasa na rin. Kasi mura lang talaga yung presyo dito. Tingin niyo po, 10 years from now, tingin niyo po, ano po ang mangyayari po dito sa Shaky? Siyempre, mas lalo namin ipapaano yung namin. Kumbaga sariling amin na din ito. Diba? Kumbaga i-build up na lang namin yung ibang kulang pa. Diba? O na rin siguro kami natawa kasi hindi na rin kaya pag-isa lang. Almost lahat yung si Mami nagluluto kasi yan. So, na-pass down na po yung recipe po talaga. Tapos po, nung pandemic, paano po kayo nakapektuhan ng dito? Sarado lahat dito nun. Ang ginawa namin, nga kami ng online. Kasi talagang sarado, walang madadaanan. Kung hindi kami nag-online, wala talagang lalabas na sa amin pagkain. So, patumal din po. Medyo, okay naman, kaya naman. Siya gano'n ka nakasurvive kahit pa paano. So, mostly po, saan po kayo mostly nag-deliver po? Sa munisipyo, sa mga ospital, yan. Iba niya sa mga security, dyan sa labas. Yung mga So, re-order po ba yun o lang po, parang naglalako din po? per order. So, sa tingin niyo po, ano po ang masasabi niyo po sa mga nag-start pa lang po? Katulad po na sa Tsaga lang talaga. Kailangan may tsaga ka talaga. Kahit sabi mo matumal pa, kahit isa na lang yung tao mo. Yung isang sumusuporta sa tinda mo. Nandun pa din. Kailangan yung nakasama talaga. Kasi kung hindi dahil sa isang yan, hindi kayo uunlad din. Baka hindi nyo maiaangat yung tinda ninyo. So, kailangan bilang isang tindera, matuloy ka pa rin titiwala sa mga taong lumalapit. So, sa mga next generation po ninyong family members, ano po ang ma-advise na rin po sa kanila pag na-handle na po siya sa kanila? Ano lang, siyempre kami, di ba, matatandaan na din kami.
So, tuturo na lang namin sa kanila para continuous yung ano namin. Yung legacy natin. Kasi ilang taon na din kami. Yung iba nagpasa-pasa na, yung iba hindi na rin. Yung ibang kamag-anak din namin, hindi na rin nakapagpatuloy. Talagang kung sino lang yung natutong gumawa, yun yung talaga yung makakasahan na magpatuloy. May balak pa po ba kayong mag-expand outside of Pangon or other branches po? Siguro hindi pa. Kasi mahirap yan yung ano yan eh. Ano kaya ba niya, si mother lang ang nagluluto ngayon. Siguro sa mga kapatid ko, sila siguro magpapatuloy. So, sa tingin niyo po, monthly po, ano po ang pinaka-capital niyo po sa month? 1K, mga 1K. Po, sa tingin niyo po, paano niyo po mapapa-improve ang pinaka-buong ticket po niyo? Hindi, parang siguro para mas magpabilis, baka nasusunod, gagamit ka na lang. Kasi talagang mahirap eh. Pero mostly yung mga matatanda kasi talaga na ano, mas gusto talaga nila yung bao yung gagawin. Traditional way po, Oo, magawa na. oo. Mas malasa daw kasi pagka yung babao na. Kasi nag-try na rin kami ng order. Hindi siya ganun na-convincing yung na. Parang wala po yung chart. Oo, wala. Wala yung pinakaano ng mga pagkain. Wala flavorful ano na na. Pagka sa tapat, nausukan yun. Kahit nagtitinda kami dito, kahit nauso kasi lang, okay lang sa kanila. Makikitang tradisyonal ang kanilang paggawa at pagluto ng kumanoy upang mapanatili ang orihinal na kalidad at sarap ng kakanin na kumanoy. Hindi lamang kumanoy ang masarap at binibenta dito sa kanilang eatery, kundi ang mga nakagisnan nating mga pangmerienda katulad na lamang ng palabok, pansit, spaghetti, sopas at iba pa. Dinarayo din ito ng mga food vloggers upang matikman ang kanilang sikat na kumanoy. Kamay kailan lamang ay tinampok ang eatery na ito sa isang programa sa telebisyon na dapat alam mo sa GTV sa paggawa at pagtuloy na pagluto ng nasabing kakanin. Pang-5 henerasyon na nga silang nagtutuloy ng eatery na ito sa kanilang pamilya at madami na din itong natulong sa kanilang pamilya, kaya naman ipapasa nila ito sa mga susunod pa nilang mga henerasyon. Ano po pangalan niya? Noel, Ilan taon na po kayo? 64. Nakakain na po kayo sa Shakey? Oo, madala. Madalas po. Oo. Ano pong paborito niyo po tayo dito sa Shakey? Kaya, spaghetti, lugaw, Ano po yung binabalikan niyo dito sa Shakey? lugaw, spaghetti, pansit, bibingka, o. Ano pong pangalan niyo? Laptop na, Ilang taon na po kayo? 41. Nakakain na po kayo dito sa Shakey? Oo. Madalas po kayo dyan? Ano pong paborito niyo po tayo sa Shakey? Munoy, saka Ano po yung binabalikan niyo dyan sa Shakey? munoy. Kumanay pa rin. Ano pong pangalan niyo? Ari, pangalan. Ilang taon na po kayo? 52 years old. Nakakain na po kayo sa Shakey dito? Pangalawang beses pa ngayon. Ano pong paborito niyo po tayo dito sa Shakey? Walang kasawa-sawang kumanoy. Talaga yung order ko. Ano po yung binabalikan niyo dyan? Kumanoy pa rin. Nahaluan ko na lang ng mga pancit malabon. Ano po pangalan niyo? Nilda. Ilang taon na po kayo? 48. Madalas na po kayo Bali, first time ko lang. Bali, yung mister ko lang naman. Ilang beses na kumakain dito. Ano po yung paborito niyong pagkain? Ano ba paborito ko pagkain? Lahat. Lahat daw. Ano po yung binabalikan niyo dito sa Shakey? Ito yung sununoy. Ano po pangalan niyo? Larry, Ilang taon na po kayo? 57. Madalas po kayo nandito? Yung pag meron, dito talaga kumakain. Ano pong paborito niyo po tayo dito sa Shakey? Oo. Kayo na yun. Kumanoy. Munoy. Ano po yung binabalikan niyo dito sa Shakey? Itendera. Hindi, kumanoy at kasi yung binabalikan niyo. Yeah, mapansin. Sabi ko manoy. Say, Ilang taon na po kayo? 35. Madalas po kayo dito sa Shakey? Lagi. Ano pong paborito niyo po tayo sa Shakey? Kumanoy saka, nila, spaghetti, sopas. Ano po yung binabalikan niyo dito sa Shakey? Kumanoy nila. Ano pong pangalan niyo?
Ako si Nins Villanos, Ilang taon na po kayo? 40. Madalas po kayo nandun sa Shake It. Sa Shake It. Oo. Ano po paborito niyo po sa ito po? Yung best nila, yung kumanoy, tapos yung Canton. Mostly, masarap naman talaga lahat ng pagkain. Ano po yung binabalik-balikan niyo po dun sa Shake It? Yung nakangis na nakalakihan yung kumanoy. Matagal na po kayo kumakain. Oo, siguro bata pa ako, meron na yan eh. Kaya hindi maiwasan hindi balik-balikan talaga. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa pagkain katulad na lamang ng kakanin at iba pang putahe. Kaya naman kung gusto niyo makatikim ng orihinal na kumanoy at bisitahin ang kanilang eatery, punta na dito sa Shake It Eatery sa Angono, Rizal.